Eto na naman kami. Ako si Teacher Kat. Ako si Lilian. At kami ay muling nag-aanyaya at bumabati sa inyo ng Happy Sunday School! Okay, napakasaya mga bata. Isang panibagong lesson na naman ang matututunan natin. Lesson na punong-puno ng wisdom mula kay Lord. Kaya, stay put lang kayo dyan mga kids. Tara na at mag-Happy Sunday School. Pero bago yon, ano muna dapat natin gawin? Ano nga yun? Pakilakasan nga. Pray! Tama! Tayo ay manalangin. Tayo mananalangin. Kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa isa na naman pong araw na kami ay mag-aaral ng inyong mga salita. Sana po kami at ang mga bata sa kanilang tahanan ay inyong patnubayan upang maunawaan nila at matutunan nila kung ano, Panginoon, ang nais mong ituro sa amin ngayon. Inaasahan po namin na kayo po ay sasama sa bawat isa sa amin, saan man kami naroon. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Ngayon, mga kids, is music time! Meron nga pala akong inaalala, mga kids.
Yun nga yung inaalala ko eh. Ito is not sino. Merong nagbigay ng letter sa atin. Sa atin, kay Lian, kay Teacher Kat, tsaka sa inyo mga kids. Ready na ba kayo malaman kung ano ang nakalagay sa letter? Hindi pa namin pipili. Okay, kukunin ko ha. Eto, mga bata, eto na yung letter natin. Basahin ninyo. To Lian, Teacher Kat, and kids. Ibig sabihin, para sa amin dalawa ni Ate Lian at syempre para rin sa inyo. Okay, buksan na natin ha kung ano yung laman ng letter. Excited na ba kayo? Okay. Tadadadan! Tcharan! Tadadadan! Tcharan! Ha? Bakit? Joke ba to? Wala naman laman. Joke ba to? Ay, na-prank tayo. Wala naman laman eh. Ay, teka. Hindi pwedeng wala tong laman. Sa tingin ko, merong sinasabi tong letter na to. Kaya lang, ay, naalala ko. Yung kwento ngayong araw kasi na to, mga kids, ay tungkol dun sa isang tao. Tungkol kay Moses. Naalala niyo si Moses last time? Si Moses, si baby Moses. Si baby mo. Oo, lumaki na siya. Tapos, kinausap siya ni God through the burning bush. Merong apoy na tumutupok dun sa may punong kahoy, pero hindi ito nasusunog. Alam ko na. Kung padaanan kaya natin to ng apoy, sa tingin nyo, kasi kahit anong balibaliktad ko, wala naman ako nakikita eh. Baka may mabasa tayo. Okay, titignan ko ha. Wala ako ng apoy. Okay, kids. Ito, huwag nyo itong gagawin sa bahay. Si Teacher Kat lang ang gagawa nito ha. Okay. Dito ba ito? Oo nga, titignan natin kung kanino, kung ano yung sinasabi sa sulat, baka malalaman natin kung kanino nang galing. Okay, kids ha? Anuhan lang namin ng apoy, pero hindi masusunog. Patadaanan lang namin ng apoy. Baka makita natin yung message kasi ganun yung nangyari kay Moses. Ayun, mga kids. Nakita ko na. Nakikita nyo ba? Merong message. Oo nga, meron niyang message. Tama. Hindi tayo. Nakikita nyo ba? Hindi natin. Ito, nakikita ko. Letter G. Ayan o. Letter O. Tapos, end. Babasahin ko ha. Go and help my people. Oh no! Yun pala ang sinasabi sa atin. Tayo daw ay mag-go at tulungan natin ang mga tao. Kanino kaya ito galing? Bakit Jesus? Baka nga kay Jesus. Oo nga no, si Jesus. Ganun nga kasi yung nangyari kay Moses. O mga kids, tayo ay sundan na natin yung story tungkol kay Moses. Panoorin natin ha. Manonood din kami ni Ate Lian. Tapos mamaya, tingnan natin kung ano yung lesson na mapupulot natin sa buhay ni Moses. Ang pagtawag kay Moses. This is now a story time. Nang binata na si Moises, kinailangan niyang tumakas mula sa Ehipto papuntang Madyan. At doon nga sa Madyan, ay nakilala niya at napangasawa si Zipporah. Mula nang tumira si Moses sa Madyan, siya ang nag-aalaga sa mga alagang hayop ng kanyang biyenan na si Jethro. Isang araw, habang itinataboy niya ang mga alagang hayop niya papunta sa desyerto, ay nakarating sila sa Horeb, sa bundok ng Diyos. 'Di
Doon ay nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa sarili niya, "Katakataka ito! Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, kayong nagliliyab." Hakmang lalapit pa siya sa puno nang tinawag siya ni Yahweh. "Moses, Moses." "Ha? Ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo." Ayan po, hinubad ko na po ang aking sapatos. "Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Nakita kong labis na pinahihirapan ng Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang lahat ng hirap na tinitiis nila. Kaya bumaba ako upang sila iligtas. Kaya pupunta ka sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Panginoon, sino po ako nahaharap sa Paraon at maglalabas sa bayang Israel mula sa Ehipto? Wala pong maniniwala sa akin. At saka, ano pong sasabihin ko sa kanila kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Ako'y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Lumakad ka na at asahan mong kasama mo ako. Anong gagawin ko kung hindi sila maniwala sa aking mga sinasabi? Bitawan mo ang iyong tungkod. Ha! Hawakan mo sa buntot ang ahas. Ipaloob mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib. Ha! May ketong! Ano to? Ipaloob mo uli ang iyong kamay sa loob ng iyong dibdib, katapos ilabas mo ulit ito. Ha! Magaling na! Wala nang ketong! Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo sa bundok na ito. Pagkatapos, dalhin mo sila sa mayaman at masaganang lupain na pinangako ko sa inyo. Panginoon, pero utal po ako. Pwede po bang iba na lang ang inyong suguin? Hindi ko po kaya. Hindi ba't kapatid mo ang Levitang si Aaron? Siya ang magiging tagapagsalita mo. Kaya nga, humayo na kayo. Natapos na naman nating mapanood yung story. Ito na naman ang ating mga katanungan. Para sa unang tanong, ano ang nakita ni Moses pag-akyat niya sa bundok ng Horeb? Tama! Isang burning bush, isang nagliliyab na puno, pero hindi ito nasusunog. Very good mga kids! Pangalawang tanong mga bata. Ano ang pinapagawa ng Panginoon kay Moses noong kinausap siya ng Panginoon? Ano yung mission niya? Tama kayo mga bata. Ang mission sa kanya ng Panginoon ay alisin ang mga Israelita doon sa Ehipto. Pangatlong tanong mga bata. Ano ang reaksyon ni Moses matapos marinig ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon?
Natakot si Moses. Sabi niya, bakit po ako? Sabi niya, di ba? At ano sasabihin ko po sa paraula kung sino po yung nag-send sa akin? Di ba? Sabi niya. Pero, sabi naman ng Panginoon, huwag kang mag-alala, Moses, dahil kasama mo ko, magpapakita ka ng mga signs. So, yung baston, pinabagsak ni God kay Moses, di ba? Tapos, naging snake ito. Tapos, tinry niya din na magkaroon ng pinapasok niya sa loob ng sleeve niya yung kanyang kamay na nagkaroon nito ng sugat. Tapos, nung pinasok niya ulit, ano nangyari? Nawala na yung sugat o nawala na yung pos, mga bata. Nung sinabi naman ni Moses na, Panginoon, hindi po ako makapagsalita, hindi po ako marunong magsalita. Paano po yun? Sabi niya, di ba, huwag kang mag-alala, di ba? Sabi niya, sama mo si Aaron. Katulad ni Moses, mga bata, maaring tayo rin ay tinatawag ng Panginoon kasi may nakikita siyang pangangailangan sa iba. Alam niyo ba, nakikita ng Panginoon yung mga paghihirap ng bawat isa. Nakikita niya yung mga tao na nangangailangan ng tulong. At katulad din ni Moses, maaaring kinakausap tayo ng Panginoon sa oras na ito. Maaaring hindi katulad ng pagsasalita ng Panginoon ng katulad ng kay Moses nung dun sa burning bush. Pero maaari tayong kausapin ng Panginoon through the Bible, through the church, through the people that surrounds us, diba? Maaaring kinakausap tayo ng Panginoon na gamitin niya tayo para makatulong tayo sa iba. Maaaring katulad din ni Moses, takot tayo o maaaring sabihin natin, Panginoon, wala po akong kakayanang makatulong. Pero mga kids, kapag ang Panginoon ay tinawag tayo para tumulong sa iba, bibigyan niya tayo ng kakayanan na tumulong at maglingkod sa Kanya. Bibigyan niya rin tayo ng tapang para gawin kung ano yung gusto niyang gawin natin. Bibigyan niya rin tayo ng mga kailangan natin para magawa yung mga ipinapagawa niya sa atin. Kung susundan nyo yung story ni Moses, mga bata, lahat ng mga kailangan ni Moses dun sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa kanya ay nagawa niya. At dahil nandoon ang tulong ng Panginoon. Kaya kids, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon ngayon, kinakausap ka niya na tumulong sa iba, go ka lang! Kasi lahat ng kailangan mo, lahat ng provisions ay ibibigay sa iyo ng Panginoon para magamit ka niya. Okay ba yun, mga kids? Kaya, go lang! Mga kids, para sa ating memory verse today, ay i-recite natin ang Exodus chapter 3, verse 14. God said, I am who I am. This is what you must say to them. The one who is called I am has sent me to you. Isa pa, mga kids, Exodus chapter 3, verse 14. God said, I am who I am. This is what you must say to them. The one who is called I am has sent me to you. Last time, mga kids, Exodus chapter 3, verse 14. God said, I am who I am. This is what you must say to them. The one who is called I am has sent me to you. Okay, kids, bravo, magnifico, excelente! Let's do an awesome artwork. Kids, para sa ating awesome artwork ay gagawa tayo ng burning bush. Katulad ng nasa story natin today.
na magpapaalala sa atin na kinausap ng Panginoon si Moses sa pamamagitan ng burning bush. Okay, so ang mga materials na kakailanganin natin, unang-una ay ang paper, pencil, crayons, ayan, pakita na natin, crayons, sunod ay ang popsicle sticks, or kung wala man kayong popsicle sticks, ay pwede kayong humanap ng kahit anong sticks, barbecue sticks, o kahit na, basta kahit anong sticks, yung ting-ting, pwede yun. Okay? Ngayon, sunod ay ang tube ng tissue. Yan, yung pinag-alisan ng tissue. And then, yung scotch tape, at syempre, ay ang gunting. Ano nga ulit? Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Tulong sa mami at daddy kung meron kayong kailangan. So, ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng drawing, syempre. Para maging pantay yung drawing natin, mga kids, gagawa tayo ng ito. Lupitin ayan. Yan, tupin natin yung papel natin into 4. Tapos, itong dalawang ito yung gagamitin yung pagdodrawingan ng puno. So, papakita ko sa inyo ha. Igagayahin nyo sa loob ng 1 minuto. Ipopost ko dyan. Tapos, pwede nyo i-post yung video habang i-drawing nyo yung ating drawing ngayong araw. O, sige. Tapos, kulayan nyo na rin ha. Okay, 1, 2, 3. Ito na. Pag natapos na ang inyong drawing, ay, ayan. Tapos, ay gugupitin nyo na ito. Okay. Ito na ang magiging itsura niya. Okay. Pagkatapos, syempre, lalagyan natin siya ng stick. So, sa likod. Okay. So, kailangan natin ng scotch tape para idikit. Ayan. So, meron na tayong ganyan. Tapos, sa kabila rin. O, sige, lagay mo yun ate. Ikaw magdikit ha. Na kaming burning bush. Yan. Ngayon, tabi muna natin to. Pag naitabi nga natin to, gugupit tayo dito ng kalahati. So, ngayon, after nito, syempre, ididikit na natin yung una. Sa unahan, yung ito. Pasok natin to sa loob. Ayan. So, makita nyo, yung stick nakapasok sa loob. Tapos, itong tangkay nasa labas. Okay? So, dikit na natin ha. Ito, didikit naman natin yung burning bush. So, kung kanina, ito yung nakaharap. Ngayon, eto din, nakaharap siya dun sa may tree. So, at the opposite, so yung tangkay nito, ipapasok natin sa loob. Okay? Para sila ay pantay. Meron na tayong burning bush. Mga kids,
Kami ngayon ni Lian ay magpapaalam na. Pero huwag niyong kalilimutan na kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, gusto niya tayong gamitin para tumulong sa ibang tao, tayo ay mag-go lang at pagagamit tayo sa Panginoon. Kasi nga, kung pagagamit tayo sa Panginoon, aasahan din natin na tutulungan niya tayo. Ibibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan para makatulong din tayo sa iba. Kaya kids, kami ngayon ni Lian ay magpapaalam na at we would like to say, God bless you, stay up.